Alden's perspective about love cat spotted sa labas. Mansyon ni Alden mukhang malapit nang matapos o mabuksan sa publiko mga kasembreros. Yan at marami pang item sa vlog na ito. Unahin ko itong dinrap ng view kagabi mga kasembreros, no? Parang ito na yung love moments mga kasembreros ng Carajao. Tapos parang parang iniisip dito parang ang maeksena dito ay parang panig mga kasombrero sa Carajao na kung saan ay parang aprobado or parang everything falls into place mga kasembreros para sa Carajao. Tapos kaso ang sa huli dito mga kasembreros ay ito na yung time na parang binastos si Pearl or si Kailin Alcantara mga kasembreros. So medyo nagkagulo nga mga kasembreros, no, kasi nga nagkaroon ng tension. Tapos ito na yung time na si Nakara and Jao ay nagkaroon din ng heart to heart talk mga kasembreros at medyo may KSS scene dito mga kasembreros, no, sa dulo. Pero yun po, no, try ko tong play mamaya kung hindi tayo makatry. Tapos si Kath naman, nag-share pala siya ng mga random photos niya sa kanyang Facebook page mga kasembreros. Kahapon, no, 5 hours ago, sharing 3 of the 5 looks I wore for my bench shoot. More to come. So, grabe daming reactions. So, 24,000 reactions in just 5 hours mga kasembreros. So, tapos yung mga random photos nga ni Kath dito, na naka-white siya sa photo shoot. Tapos ito, ang ganda ng caption na nilagay dito ng isang admin kagabi dito sa TikTok na kung saan ay parang sasabi niya na parang nakaka-touch at nakaka-inspire itong larawan or anggulo ni Alden at ng isang bata na kung saan si Alden ay nagbibihis ng damit doon nga sa kanyang Rebuilding Broken Rooms na documentary ng GMA Public Affairs mga kasembreros. So, iba kasing impact, no, or dating sa atin or sa isang tao kung personal niya na-experience or nararanasan ang isang bagay. So, that happened to Alden Richards mga kasembreros na kung saan ay talagang first hand, no, siya mismo ay sumubok at tao dito talagang personal niyang ginawa mga kasembreros to experience yung gantong uri ng sistema ng edukasyon mga kasembreros at situations ng mga bata, no, sa iba't ibang panig ng Pilipinas mga kasembreros. So talaga nakaka-inspire at sana ay marami pang Alden Richards na alam mo yun, na gumawa ng ganitong mga documentaries at pagtulong sa mga nangangailangan. So, kapapa-kindness over selfishness or selfish intentions or ambitions mga kasembreros. Tapos si Kath naman, merong dalawang videos dito. Una ay pinost ni Antonia Hilaria na kung saan ay gumawa ng eksena sina Kath, si James Reid at saka si Migs Casimiro mga kasembreros. So, yun, parang si Migs ay naging close kay James Reid mga kasembreros, no. So, parang napapalapit yung loob ni Migs or ni Oliver kay Jordan. So, tapos sabi ni Katay, dandahan, sabi nga ni Billy mga kasembreros kay Migs. Tapos yun, no, isa sa major items natin, mansyon ni Alden mukhang malapit nang matapos. So, nag-share siya ng mga random photos niya kagabi sa kanyang Instagram mga kasembreros. So, kasama na dito of course, si Pat Kauna, no, tapos yung mga ibang designers mga kasembreros. So, random photos ito. Sabi niya dito ay, it's a glass box day. So I truly believe that windows are the eyes and soul of a home. And without a doubt, Glass Box Philippines will always be the best in my eyes. And of course, in Alden Richards' eyes too. Such a happy moment to be with the king of modern doors and windows. And my super loves Jason Uy,
of Glass Box always. So yun, yung isa sa mga ano dito, mga clients ni Alden, mga kasombrero, at saka ni Pat Kauna. So yun, it's Alden's Day, amazing day for styling and artwork. So proud of you, Alden Richards, for having such a, yan basta ano, mahaba parati yung message ni ano, ni Sir Pat Kauna, mga kasombreros. So it's Barkada Day with the beautiful people from Casabella PH. All the beautiful angles of Alden Richards' home are made even more picture-worthy and pretty because of the fabulous and amazing furniture pieces from Casabella. So yun, no? So basta ano to, sa palagay ko malapit na matapos ito, mga kasombreros. Only the best brands for my super loves, Alden Richards. Thank you for my super loved brands, for always taking such good care of me and Alden. So yun, basta marami siyang comments dito, mga kasombreros, no, or caption. So si Sir Pat Kauna. So ang ganda, no, ang ganda ng ng bahay, of course, ni Alden. So expected na natin yan yung design sa susunod kapag nagkaroon siya ng house tour, mga kasombreros. So alam ko nga malapit na ito, no, na mangyari, na kung saan ay masisilayan natin ang mansion ni Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos ito si ate ay dito, ginawa niyang voice over yung yung boses ni Kath, mga kaso sa Hello Love Goodbye. Sabi niya may mga lugar na pamatagalan. So may mga lugar na dinadaanan lang, tapos Baguio, sabi nga, no? Tapos ang kulit, mga kasombreros, ng dalawang ito kasi may sinabi siya na Baguio, sabi nga na. So ang kulit lang nila, mga kasombreros. Tapos si Kath naman spotted sa labas noon, DT's Residad Abroad, mga kasombreros. So sawadi ka, sabi nga noon. Tapos ang niya dito is thank you so much, thank you Maggie for my fans, sabi nga noon ni Kath dito. So parang sa Thailand, parang throwback ito, mga kasombreros, no? Sabi niya, hala, may pa-banding na mag-friends Bianca, Kath. Perfect friendship, ganda nila. Mag-Fiona update. Love you both and enjoy, Kath, Bianca. So parang throwback nga ito, no? Or parang nasa ano sila dito sa Thailand, mga kasombreros. So sabi niya ito, we're local, sabi niya dito. Thank you Maggie for my fans. So mga pili ko to, parang o nasa ano nga siya, parang nasa Thailand dito, mga kasombreros. So ang cute lang nila, no? Parang throwback din ito, of course, no, mga kasombreros. Itong kulit ni Kuya. Ang ginawa niya dito ay parang nagkaroon siya ng parang pinagdudugtong-dugtong niya yung mga mata, yung ilong, yung bibig, yung kilay, mga kasombreros. So tapos yung kanyang kinalabasan ay si Alden. Si Alden, at saka yung pangalawa naman ay si Miguel Tan Felix, no? Tapos yung pangatlo naman ay si James Reid, mga kasombreros. So nakasama dito, pinakauna si Alden, mga kasombreros. So this was posted by Wisdom X, no, mga kasombreros. So ang kulit lang kasi fan siguro siya ni Alden, mga kasombreros, at saka ng James Reid and son. Tapos may isa pa ditong video sina Kath, mga kasombreros, habang nasa school fair, yung nasa school fair yata sila or something, family day sa paaralan, mga kasombreros, ni Oliver or ni Mix Casimiro, na mga kasombreros. So yun, tapos sina Dimples Romana lang dito, tsaka si James Reid, mga kasombreros. So nagkaroon sila ng picture taking sa sikat, ayan doon din po, no, mga kasombreros. So pero yun, talagang nakakatawa, parang behind the scene ito, pero of course na medyo matagal na ito na shoot nila. Siguro sinabi sa kanila na ngayon lang ninyo i-post, no, or pwedeng i-post.
yung mga nakuhaan dati. Tapos ito, si Alden, may pinost siya dito na soon again. No, hindi ko lang kung ano to. Baka may pasabog naman si Alden, mga kasambreros. So, Stelvio, nakalagay sa tatak ng kanyang sombrero or cap, mga kasambreros. So, alam ko kasama si Mama Ten sa gilid, meron siya. Tapos sina Lay Sam sa likod. Nakita ko yung ulo ni Sam dito sa likod. Tapos si Mama Ten naman dito sa gilid. So, palagay ko ay may ginawa siguro sila na gagawin ulit nila soon, mga kasambreros, or sa susunod. Pwedeng yung sa yung sa dito, yung sa may yung sa kanilang bahay na update na naman or ginagawa, mga kasambreros. So, pwede pong ganun, no? Tapos, major item tayo, mga kasambreros, ha? Ito na nga yung Alden's perspective about love. So, may mga questions dito done by Zine na isang parang interview rin kanyang ginagawa, mga kasambreros. What's something about love that you used to believe but don't anymore? So, ito yung parang about sa love share garden pa, mga kasambreros. So, si Alden, sabi niya dito ay it's what you make out of it, no? Or love, mga kasambreros. It's not about how people see it. You cannot compare your perspective on love about on people's opinion. So, sabi niya, it's how you give meaning to love in your life. Sabi niya, is the Siargao curse actually real? No, ito yung question. So, andito rin si Nads, no? So, hindi rin siya niwala dun sa curse, mga kasambreros. So, tapos, si Alden naman ay ang kulit na dito kasi parang kinukulit niya si Nads dito, no? Mga kasambreros. Sabi niya, it really depends on the person. Para doon sa kanya, first time doon na nakapunta siya sa Siargao without expectations. Tapos, yun, nakarinig siya ng maraming news about love Siargao or curse, no, mga kasambreros. Tapos, 2021 yung unang punta niya rin, no? Tapos, naintindihan na niya yung curse. Curse in Siargao, or something like that, no? Kasi parang pangit siya, mga kasambreros. So, sabi niya tayo, parang the island is feeling it without you knowing it. Sabi ng gano'n, mga kasambreros. So, yun, nagulat siya, mga kasambreros. Pero ni Alden dito. So, mamaya play ko ito, mga kasambreros, no? Para ma-appreciate niyo po at makatawa kayo sa kulitan niya. Soiti, mga kasambreros. So, that ends, no, our Captain items. Tapos, pakinggan po natin ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po, ha, sa bawat isa. Anong hinihintay natin? Go signal na lang. Noah. It's a go, Kara. Kara! Daming blessings! Ate Carol, tapos alam mo pa, si Jordan pinayagan na din ng mag-boss na mag-stay dito. Hindi na talaga dito, Mano. Oo, syempre sa-celebrate tayo, di ba nga? Yes! Ate Kara mo. Good evening. I'm sorry, we have private gathering tonight, so we are close. Seriously? We came all the way here, now you're telling us to leave? Come on, don't play hard to get. Excuse me? You're lucky I even gave you attention. Hindi ko lang kasi in-expect na maapektuhan ako dun sa nangyari. Dito na ako ngayon. Hindi. Hi Zine, this is Alden Richards. I'm Nadine. Ako na yung love is like a fairy tale. Parang lagi kong in-expect na kung anong mga nakikita ko sa mga Disney movies dati, na ganun yung love in real life. It's what you make out of it. Parang it's not about how people see it. You cannot compare your perspective on love based on other people's opinion. So ako, it's how you give meaning to love in your life.
I always tell people na it's not a curse. I mean, I understand why they call it that, you know. Pero ako kasi, for me, it's a blessing. Just because the island teaches you to love yourself. It teaches you to look deep, parang to go introspective, di ba? Parang, there are things kasi na we kind of take for granted. A lot of things. Na pag pumunta ka doon mo, ako yun yung naramdaman ko na doon ko na natutunan ulit lahat. Doon ko ulit nakilala yung sarili ko. I met people that, especially si Chris, I met new people na alam ko that would definitely stay in my life for the rest of my life. Forever. Wala kang forever! Joke! For the rest of my life. So, yun, hindi siya curse. It's a blessing. Yeah, it's a blessing. Thank you, Lord. Joke lang. It really depends on the person. Like, for me, the first time I went to Siargao, na without expectations. Of course, I've heard a lot of news about it and mga what it's like to be in Siargao as a tourist. Then, nung first 3 days, the first time I went there was way back 2021. I already understood what they meant about that aspect of the island. Yung missing pieces sa buhay mo, parang slowly the island is filling that in without you knowing it. So, doon ako medyo nagulat if it's a curse or a blessing, if it's hot or cold. Hot or cold? Thank you, Zine! Be heard and be seen! We are truly binakapan lang. You're the Pulse of the generation. of the ugat. We are the pulse of the generation. Sawadee-krap! We're locals! Thank you, Maggie, for my fans. May mga lugar na pangmatagalan. May mga lugar na dinadaanan lang. Parang Baguio! Sobrang ganda po ng ating Word of God, mga kasembreros. Ang title natin ay Ang Pabor ni Lord sa Atin. Ang ganda nito. Psalms chapter 90 verse 17. Let the favor of the Lord our God be upon us, and make the work of our hands stand strong. Yes, make the work of our hands stand strong. Napakaganda, mga kasembreros, no? So, ang favor. Sa ating mga tao, kapag nakakarinig tayo ng pabor, o bibigyan kita ng pabor, o bibigyan kita ng favor. So, talaga natutuwa tayo kasi alam natin na good news yun, maganda yun, mga kasembreros, kung pa is our advantage kapag tayo pa ay nagkakaroon ng favor mula sa ibang tao, sa ating nanay, sa kapatid, kaibigan, katrabaho, manager, and so on, mga kasembreros. So kapag tayo naman yung gumagawa ng favor sa ibang tao, ay minsan, uy friend, pahingi naman ng favor, ganito, ganyan, ganito, ganyan. So, minsan, mahirap na gumawa tayo sa ating kapwa-tao ng favor. Or, patapos naman ito, friend. O, ikaw, patapos naman ito kasi kailangan ito mapasa mamaya. And so, mga kasembreros. So, pero dito, si Lord talaga nagbibigay sa atin ng favor. So, it may be sa ating family. It may be sa ating finances. It may be sa ating relationships, no? Magkakaroon tayo ng magandang relationships sa mga kasembreros kasi ang favor hindi lang naman siya pera hindi lang naman siya material things, mga kasembreros, kundi ang favor may come from any variety, mga kasembreros. So may it be sa ating sa ating magandang relasyon, no? Peaceful yung ating tahanan. So which is more important, mga kasembreros, na magkaroon tayo ng tahanan na masaya, tahimik, at saka nagkakaisa sa bawat pamilya or family member, mga kasembreros. So may it be yung ating mga anak ay humble, walang mga sakit, for example, yung mga anak natin mapagmahal, yung kapatid at asawa natin mapagmahal. So yun. Mas importante kasi yung intangible things, intangible favors, mga kasembreros ng Panginoon,
kaysa sa material things. Well, bonus na lang kapag mabait yung asawa mo, anak, kapatid, and so on. At saka meron pa kayong abundant na blessings or material things, mga kasembreros. So, ang parang bonus na yun siya, mga kasembreros. So, which is pangako ng Panginoon. Ang Diyos natin, parati nating isipin na hindi po siya madamot. As a matter of fact, gusto niya talaga tayo po ay bigyan ng regalo, bigyan ng favor, ipadama yung blessings, na ma-experience natin yung life in abundance and life in completeness, nor fullness, mga kasembreros, ayon sa Kanya. Kasi ano yun ang Diyos natin, doon na pinapakita yung Kanyang character, yung Kanyang kung sino siya, mga kasembreros, through His blessings, through His guidance, His peace, and any other things na na-mention natin, mga kasembreros. Fulfillment ba, satisfaction sa kay Lord Jesus Christ, mga kasembreros, at saka kay God may experience. So yun siya, the more that we are being satisfied ka Lord, the more na siya po ay nag-glorify, mga kasembreros. So dito, sa verse natin, Psalms chapter 90 verse 17, nagsispeak ito to the heart of seeking God's favor in our daily lives. It reflects our desire for God's beauty and graciousness to be upon us, suggesting that His presence is essential for the work we undertake. So ganun siya. When we pray for God's blessings, we are acknowledging that it is He who empowers our efforts and makes them fruitful. So ganun siya, yung favor niya kasi, sabi dito, and make the work of our hands stand strong. So it speaks about guidance, mga kasembreros, safety, skillfulness, and then being outstanding or excellent, mga kasembreros, kapag tayo pa nagtatrabaho and we have the guidance and protection of God, mga kasembreros. Kapag tayo po ay nananalangin ng blessing ng Panginoon, ina-acknowledge natin na si Lord po ang nag-empower, nagpapalakas, nagbibigay ng blessing, nagbibigay ng grasya, nagbibigay ng favor, at nagtatakda ng final approval or disapproval, mga kasembreros, sa ating ginagawa. So the beauty of the Lord emphasizes that not only do we seek material success, but we also long for His attributes reflected sa ating actions. So kagaya na mention natin, hindi lamang siya material success, hindi lamang siya material things, mga kasembreros, na dapat nating inaasam or pinagpipray or desire sa ating buhay. More especially and more importantly, ay yung mga intangible things, yung mga bagay na mas mahalaga kaysa sa mga material na bagay, mas mahalaga sa pera, mga kasembreros. Yes, more important sa mga kayamanan natin na material, and that is yung pagmamahalan, pag-unawaan, pagpapangunawan, pagpapatawaran, kasi maraming tao, maraming pera, pero hindi naman sila nagpapatawa, parang wala silang forgiveness sa kanilang puso. So parang they set aside yung good relationships over dun sa material things or sa pera na meron sila, or property, for example, nag-aaway dahil sa property, nag-aaway dahil sa basta maraming ganoon, mga kasembreros. They prioritize their property, their wealth over yung good relationships sa bawat isa, which is nakakalungkot, yung ganoon, mga kasembreros, pero nag-exist talaga yung ganoon kasi spirit ni Satan yun, pag ang tao hindi nagpapatawad, yung magkapatid hindi nagpapatawaran. So it's also a spirit of Satan, mga kasembreros, na nagahari, Kumbaga kasi ayaw ni Lord yun, It's the total opposite. So ang sabi ni Lord, magpatawaran tayo. Ang sabi ni Lord, pagpakmabaan tayo ng loob, Ang sabi ni Lord ay magunawaan tayo. So kapag opposite dito, sa mga attributes na ito, mga kasembreros, ay hindi na po yun kay Lord, kundi kay Satan. So ganoon po siya. We wish to evoke a sense of love, kindness, and compassion in whatever we do. This verse captures the essence of our reliance on God. In today's fast-paced world, where achievements often rely on personal effort and determination, it becomes easy to overlook the importance of divine help. So yun siya. Talagang ngayon, talagang usong-uso yung kasi magaling ako, kasi matalino ako, kasi skillful ako, kasi talentado ako. So, parang dahil sa effort mo, sa sobrang sipag mo, for example, maagap ka, nagpupursige ka, you are determined, parang inisip mo na sa'yo lahat ng galing ng success. Parang, pinaghirapan ko to, I deserve this, ako lahat ang gumawa nito, ako lahat ang
naghirap, ako lahat ang nagpagod, ako lahat nag-overtime, ako lahat ng ganito. So, napaka-easy, napakadali po mga kasembreros na sabihin ito sa mundo ngayon na kung saan ay parang iniisip nila na lahat ng success na meron sila ay galing sa sarili nilang effort, which is hindi. Kahit na ang tao magkakaroon ng maraming pera or mag-effort, for example, or sige magtrabaho, kung hindi i-approve ni Lord ang success, kung hindi niya i-approve ang tagumpay, wala tayong magagawa. Okay? Ano yan literal kung nakikita yung right, trabaho siyang trabaho, tapos maraming problema ang dumarating. Sakit dito, disgrasya doon, sakit. So parang siguro may mga bagay na yan, no? Kunwari, nagkapatawad. So matagal ng hidwaan ng pamilya, for example, tapos hindi nagkapatawad. So may mga ganong tipo mga kasembreros na kung saan ay yung sasabi natin na effort mo lahat pero inalaw kasi ni Lord no? Inapprove ni Lord. Saan ang galing yung ating lakas? Araw-araw na yung ating hininga, saan ang galing? Kay Lord. No, yung ating buhay, saan ang galing? Kay Lord. So utang natin lahat. So wag natin sabihin na ako lang to, nagsipag ako, talagang kunwari, nagsipag ka, nagtatrabaho ka, tapos binawi ng Lord yung life mo, so hindi ka na binigyan ng buhay, hindi ka nakagising sa umaga. So, yun yung sinasabi natin na hindi natin hawak ang buhay natin. Ang buhay natin ay utang natin sa Diyos. So, whatever we do, pag sinabi natin, successful tayo, tapos sinabi natin na, dahil sa kasipagan ko doon, dahil sa determination. Ito yung sinasabi dito na ni Haring David, mga kasembreros, na it becomes easy to overlook the importance of divine help. So parang na-overlook nila na kung hindi dahil sa Diyos ay wala tayong lakas, kung hindi dahil sa Diyos wala tayong excellence, kung hindi dahil sa Diyos ay hindi natin kaya ang ganito, ganyan kasi wala tayong lakas. Kung hindi dahil sa Diyos ay wala na tayo. So parang ganun ba, no? So it's really important to acknowledge the divine help or the help of God every single time, every single success, every single achievement, no? Good news, mga good things na nangyari sa atin. And that is only through His favor, mga kasembreros. Kaya ang title natin ay favor sa atin ni Lord. By asking God to establish the work of our hands, we are admitting that our best efforts alone might not be sufficient. We seek His approval and wisdom to guide us, ensuring our labor aligns with His will. So yun siya, no? Ang ating mga kasipagan, ang ating plano, ang ating mga desisyon, ang ating mga pangarap ay should always be guided and approved by God, mga kasembreros. So sa final thought natin, Psalms 90 verse 17 serves as a beautiful reminder of our dependence on God in every aspect of our lives. As we reflect on this verse, we come to understand our need for divine guidance. So divine guidance, mahalaga ito, especially in our work. It's inspiring to think how God's beauty can shine through our actions, transforming them into a manifestation of love and grace. So grabe, no? Mga kasuko sa lahat ng achievements natin, sa lahat ng successes natin, huwag nating kalimutan na may nasa itaas na nag-approve, may nasa itaas na parang parang nagtatrabaho ka sa isang kumpanya, tapos ang bawat desisyon mo, bawat part ng ginagawa mo ay kailangan may approval ng superior, may kailangan may approval ni Chief Executive Officer, kailangan i-approve ni supervisor. So parang ganoon siya. Kung hindi nila i-approve, so wala kang magagawa. So kahit na anong effort mo, kahit anong overtime mo dyan, no? So kung walang approval ng iyong superior, ay hindi rin siya mangyayari at hindi matutuloy. So parang ganoon din siya, mga kasembreros, sa buhay natin bilang Kristiyano, no? At mananampalataya ni Lord Jesus Christ. Alright? So sa ating Word of God, no? Pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and of course, no, claim natin ang favor ng Panginoon. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po.